Hello everyone! Welcome po minsan pa sa isa na namang edisyon ating programa And This is Solution with Laverne Ducot. Of course, that's me. Ako po ang inyong kaibigan na makakasama at tiyak na sasamahan ko po kayo sa loob ng medyo maraming minuto para tayo po ay matuto sa ating online Bible study. At maraming salamat po sa mga awiting atin napakinggan. Of course, ang song na nagpabuena mano sa atin ay awiting isinulat ni Miss Dang Estrada. Pinamagatang ano nga ba yun? Humingan ng malalim. Yan, humingan ng malalim. Yan po ay mula sa Papuri 24 na inawit sa atin ni Gian Hinolan. Gian. Ganda ng song, ano? At ang ganda din ng tinig ng umawit. Of course, yan po ay sinundan ng kapayapaan mula sa Victory Worship na nagatid po sa atin sa oras sa 35 minuto makalipas ang ika-7 ng gabi. At maraming salamat po once again for joining me tonight at dalayan ko po na wag po kayong aalis. Mas maganda po live ninyo pinapanood bagaman may ilan po tayong mga kasama na nakakasama natin sa replay. Pero okay lang yon. Pero mas masaya yung live para tayo po may interaction at marinig ko rin po yung mga komento. And speaking of mga komento, binabati natin lahat ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Isa mapagpala at mabiyayang gabi po sa ating lahat because we're coming to you live every Tuesday night at 7:30. Yes, kami po ay sumasa inyo live. Dito po yan sa aming church studio at kagalakan po namin na makasama kayo kahit saan man kayong dako ng Pilipinas. And of course, not to forget ang ating mga kababayan at mga kaklase na nanonood sa buong mundo. Binabati po natin, bagaman iba-iba po yung mga time zones natin, pero maraming salamat. Hindi po ito nagiging hadlang. Kaya ang pagbati po namin isang mapagpalang umaga, tanghali, at gabi man yan, o madaling araw. Maraming salamat po for joining us dito yan sa ating programa. Ito po ating online Bible Study Solution with Laverne Ducot. At gusto mo nang pasalamatan po lahat ng mga patuloy na bumabati po sa inyong lingkod. Maraming salamat sa mga nakakaalala, mga kaibigan, mga ka-churchmates, of course, mula po sa aking pamilya. Ako'y nagpapasalamat sa kanila kay Mami Jo, kay Kuya Aves, kay Arian. Salamat sa kanilang mga puso at talaga namang patuloy pong minamahal nila ang kanilang padre de pamilya. Salamat sa aking pamilya. And of course, maraming salamat din sa aking mga kaibigan na patuloy namin kasama. Salamat din sa aking SGC family for blessing me with gifts. And of course, yung aming advance celebration last 2 Sundays ago. Maraming salamat po. Hindi ko na iisa-isahin yung mga pangalan. Alam kong kilala nyo po ang yung mga sarili-sarili. And of course, gusto ko rin pasalamatan ang ating mga kapamilya dyan sa The Gospel of Grace and Truth Christian Church sa Taytay. Actually, pumunta na sila dito nung 2 Sundays ago to celebrate my birthday. But nitong nakalipas sa Sunday, talaga namang sinurpresa pa po nila ako. Kaya maraming salamat po. Damang-dama ko po ang pagmamahal ng ating mga kapatiran at hindi ko na po mababanggit lahat ng kanilang pangalan dahil medyo marami po sila. At alam ko pong talaga namang nagmumula sa kanilang mga puso ang kanilang pagbati at pakikicelebrate po sa akin dahil inabot po kami ng talaga namang gabing-gabi na at nag-enjoy po kami sa aming pinuntahan. Saan ba tayo pumunta nun, Ma? Naalala mo? Ilona's Place sa Antipolo. Ganda nung lugar. So, thank you so much mga kaibigan natin, mga leaders, may kasama pa kami mga kabataan, yung mga anak nila at talagang mga bata kasama rin namin doon sa Ilona's Place na napakaganda po nung lugar. So, thank you so much mga kapamilya natin dyan sa Taytay, Rizal. And once again, aking SGC family, ating church, and of course, sa inyo po na mga patuloy na bumabati, mga kaklase natin dito sa Solution with Laverne Ducot. Salamat po sa inyong panalangin sa akin. I believe that's the best gift na akin po natanggap sa aking birthday. And of course, speaking of birthdays, gusto kong batiin na happy birthday si Nanay Carmelita Mendoza. Siya ay nagsaselebrate ng kanyang birthday today. Nanay, happy birthday po. At miss na namin kayo sa church. Siya po ay dumadalaw kahit siya po ay binangonan ba si Nanay o Angono, no? So, salamat Nanay sa inyong buhay at patuloy po ninyo maranasan ang kalakasan, kalusugan at kagalakan sa Panginoon. Once again, happy birthday Nanay Carmelita Mendoza. At binabati rin natin, belated happy birthday. Alam ko 14 Hindi 15 ang birthday ni Bes paring Red JV.
Parang 14. Happy belated birthday, Reggie V ng 702 DZAS. Yan, mula sa amin dito sa aming pamilya, mula kay Aves. So, kung nanonood ka at nakikinig ka, sana ay makarating sa iyong pagbati namin. And of course, on the 25th ng July, magsa-celebrate ng birthday ang ating kaibigan, si Kuya Albert Ojero. Advance na natin celebrate. And thank you dahil last Tuesday, habang umuulan at talaga naman bumuhos po ang tubig dyan sa labas ng aming church. At medyo lumubog po yung ibang mga sasakyan. Yung mga sasakyan namin, praise God, hindi masyadong inabot ng tubig. Kasama namin nag-celebrate at sinend off po namin itong si Kuya Albert. So, Kuya Albert Ojero, advance happy birthday at salamat sa buhay mo. At ikaw ay naging kabahagi at talaga namang, actually, hindi naman humihiwalay. Patuloy pa rin po kaming magsasama-sama at magsasalo-salo sa ministeryo. Ang pagkakaiba lang ay meron siyang iba pang pinagkakaabalan at talagang maraming salamat sa buhay mo. Thank you, bro. At sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanilang birthdays, anniversaries, o monthsaries, mula po sa Solution with Laverne Ducot ang aming pagbati. At binabati rin natin ang ating mga kasama ngayon. Of course, sila Sister Marisa Remo Paganpan. Hello. Binabati rin natin si Brother Ariel Herrera. Sana nanonood ka, kapatid. Pastor Willie Wilson Tiongson Laigo. Maraming salamat po. Si M.A. na taga Hong Kong. Salamat din kay Brother Ruel Paganpan. Good evening po. Sister Lori Amistad. Nandito na si Nanay Carmelita Mendoza Hanoras. Happy birthday po, Nanay. Sister Andeng San Andres at sa kanyang hubby na si Brother Alan. And of course, ang kanilang bunso na si Nice. Good evening po. Blessed Tuesday din sa iyo, Ate Jackie Alcantara at kay Kuya Makoy Alcantara. Maraming salamat po for joining us tonight. Nandyan din ating mga kaibigan na sila Brother Fidel Gabiola. Actually, churchmate po natin. Maraming salamat po sa inyo for joining us tonight. At sa marami pa natin kasama si Brother Ewat Manalastas. Salamat po for joining us tonight. Binabati rin natin si Ate Joyce Kalayag, Angelica Joyce Kalayag. I hope na nasa bahay na si Ate Joyce. Medyo malayo ang kanilang tahanan from office. And binabati rin natin, sana ka-jamming natin tonight si Kuya Natnat Peralta. Thank you so much, Ate Angge. And binabati rin po natin si Teacher Nelly. Yan, maraming salamat. At siya nga pala, naalala ko, hindi Tuesday ngayon, Wednesday nga pala. Opo, medyo hindi tayo umubra kagabi, pero pinag-pray namin, dapat talaga ituloy yung ating Bible study tonight. So, happy Wednesday evening po sa inyong lahat. Maraming salamat. Of course, binabati rin natin si Brother Edison Salcedo Iguis. Thank you for joining us tonight. Nandiyan din Sister Luz Peralta. Binabati rin natin Sister Norma Vitales, Pastor Chan. Good evening po. Si Brother Ricky Villarasa Losito, magandang gabi rin po sa inyo. Si paring John Paul Songsong, I hope siya ay ka-jamming natin patuloy. Of course, si Sister Maria Dolores Santa Ana. Kumusta na po kayo? Miss na namin kayo. And magandang gabi mula sa Hong Kong. Sister Norma Vitales, yun. Salamat po for joining us. At yun nga, binabati ni Teacher Nelly Maria Lazo. Teacher Nelly po yun. Ng happy birthday si Brother Albert Ojero. And of course, salamat po sa mga kaibigan din natin. Belated happy birthday kay Ate Ina Mangila. Yan. Maraming salamat po sa mga nagbe-birthday today, ha. Samahan niyo po kami. At kaibigan, kung kayo po ay naniniwala at nagtitiwala at napapagpala sa ating mga tinatalakay dito sa ating Bible Study Online, please, paki-share po yung ating broadcast tonight. Kasi ang ganda po pag-uusapan natin, ito po ay may kinalaman sa isang passage sa Bible na pangkaraniwang kinatatakutan ng mga mananampalataya at pangkaraniwan din pong ginagamit ng ilang mga tagapagturo bilang panakot sa kanilang mga tinuturuan. So alamin natin ang kabuuan po natin mga pag-uusapan sa atin pong episode tonight na pinamagatan kung even the elect will be deceived. Dito yan, syempre pa sa inyong programang At sa ating pagpapatuloy, muli po, nagbabalik ang inyong programang Solution with Laverne Ducot at binabati po natin patuloy yung mga kaklase natin. Please, pakisabihan na po yung iba pa natin mga kaklase to join us tonight. At binabati natin Sister Sally at Brother Joel Rayo. Maraming salamat po for joining us tonight. At yun, kasama rin natin si Ate Chichi o si Sister Erica Gabiola. Magandang gabi rin po sa inyo. Sabi ni Sister Maria Dolores Santa Ana, I'm okay with God's grace, Pastor. Miss you.
to SJC family. Opo, kumusta po kayo? And we hope to see you soon. Now, sa akin pong pagpapatuloy, gaya po ng sinabi ko kanina, ang ganda po ng pag-uusapan natin. And if you are blessed sa ating mga pinag-uusapan at naniniwala at nagtitiwala sa ating Bible study, I pray na maging kaagapay po namin kayo by sharing this broadcast. Dahil ang ganda po pag-uusapan natin, ito po ay tumutukoy sa isang passage sa Bible. At alamin din po natin ang tugon sa ating tanong na gusto ko po ay maging interactive tayo so you could answer this question. At ibibigay ko po sa inyo ating question for tonight. So ito po ang ating question for tonight. At feel free to answer this question. Ilagay po ninyo inyong sagot sa ating comment section. So, do all Christians go to heaven? Lahat po ba ng mga Kristiyano, mga born again, mga mananampalataya ni Kristo ay nakakarating sa langit? Pag sinabi po nating Christians dito, sila po mga tunay na tumanggap sa Panginoon. Pag sinabing tumanggap, ibig sabihin, sila po yung mga taong sumang-ayon sa paanyaya ng Romans chapter 10 verse 9. Kinonfess po nila, ipinahayag nila ang kanilang pangangailangan sa Panginoon Jesus bilang kanilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay, at sila po mga naniwala na ang Panginoong Hesukristo po ay hindi na natiling patay bago siya po ay nabuhay na maguli. So sila po yung mga tinaguriang mga ligtas. At bakit sila ligtas? Nakikita natin dahil po yung kaligtasan po ay nagpapahayag din ng pagbabago na kanilang mga buhay. So hindi sila nanatiling makasalanan dahil na ipapahayag at napapatotohanan at namamasdan po din ng kanilang mga kapamilya, ng kanilang mga kaibigan, ang pagbabago ng kanilang mga buhay. So ito po yung tinatawag nating mga Christians. So alamin natin, do all Christians go to heaven? Lahat po ba ng mga Kristiyano, hindi lamang po sa nguso, Kristiyano sa puso, ito yung tinutukoy natin, ay makakarating o makakapasok sa langit o sa kaharian ng Diyos. So magkaroon muna po tayo ng konting pagbabalik tanaw. Dahil naalala ko mga 2 Sundays ago pinag-usapan natin sa ating online worship celebration. Kung hindi po ninyo napapanood yung ating online worship service every Sunday at 10 in the morning, pwede nyo balikan yung ating programa. Kung available pa ito sa sa Facebook, alam ko binubura, pero pwede nyo pupuntahan sa ating YouTube channel. Ang pamagat po na ating message nung Sunday na yun ay just like the days of Noah. Ay pinag-usapan po natin at ilalam natin na yung Matthew 24. Kaya po gusto kong susugan yung ating katanungan for tonight na yun bang, di ba usually pag nagpapahayag ang ating mga pastor sa ating iba't ibang mga churches, napapansin ko lang based on aking observation, yun po bang sinasabihan nila at the end of the sermon, especially pag ang tinatalakay nila ay concerning yung end time prophecy, lagi na lang sinasabi sa dulo na be ready for Jesus is coming soon. Ito po ba mga paanyayang ito, sa tingin ninyo sundan natin isa pang tanong. Ito po bang paalalang ito ay para sa mga mananampalataya na, para sa mga Kristiyano, o para sa mga hindi pa? Muli po yung katanungan na sinasabi lagi, hindi katanungan actually it's a warning, pwedeng warning or invitation. Be ready for Jesus is coming soon. Ito po bang ganitong statement ng ilan sa mga kapastoran natin ay para sa mga mananampalataya o para sa mga hindi pa? So what do you think? Kasi pag sinasabi natin be ready for Jesus is coming soon, pag sinabi natin sa mga mananampalataya, it doesn't make sense. Kasi ang isang mananampalataya, I believe, siya po ay heaven-bound. Siya po ay talagang kung siya po ay aabutan ng rapture, automatic po yun. Kapag siya po ay mananampalataya, automatic po na siya po ay makakasama sa rapture of the church. Kasi po siya ay bahagi ng church. And the Holy Spirit indwelling His born-again spirit. Pag sinabing church, hindi po yung building. Siya po yung taong tumanggap kay Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. So, mga kapatid, pag-usapan natin tonight na sa pag-aaral na ito, meron po isang passage sa Matthew 24 na nagbibigay po ng takot sa mga mananampalataya. Specifically, in verse 24. Na sinasabi dito, yung talatang ito, na maaari daw pumaling lang ang mga hinirang ng Diyos. So, alamin po natin sa pag-aaral na ito na sino-sino itong mga hinirang na ito. Dahil, alam niyo po babalikan ko lang yung ating pag-aaral 2 Sundays ago, kung di ako nagkakamali, just like the days of Noah, pinag-usapan natin doon that indeed, Matthew 24, this is good news mga kapatid
it was not written, or this chapter is not written to the church saints. Hindi po ito para sa ating mga mananampalataya, but to the Jewish people. Uulitin ko po Matthew chapter 24 is not written to us church saints, but to the Jewish people. So magalak po tayo doon dahil po ang Matthew 24, hindi po ito kapitulo na kung saan ay tumutukoy sa rapture. Hindi po rapture verses po ang nandito. Ito po ay mga signos o mga signs, mga hula patungkol sa ikalawang pagbabalik na ating Panginoong Hesukristo. Na kung saan pagbalik ng Panginoong Hesukristo, ano pong kaibahan ng second coming sa rapture? Ang second coming po is Jesus coming with us, the church. While the rapture is Jesus will be coming for us, the church. So magkaiba po yun. So pag pinag-uusapan po ang Matthew 24, it's all about Jesus coming with the church. Bababa na po at tatapak na, touchdown na ang kanyang mga paa sa Mount of Olives. Now, let me give you Zechariah chapter 14, verse 4. And in that day, his feet will stand on the Mount of Olives, which faces Jerusalem on the east. And the Mount of Olives shall be split in two from east to west, making a very large valley. Half of the mountain shall move toward the north and half of it toward the south. So, ito po yung sinatawag na Olivet Discourse. Kasi po, ang rapture basically, wala na po itong mga hinihintay pang mga prophetic signs. It can happen at any moment. Pwedeng habang nagsasalita ako, pwedeng after the program, o pwedeng bukas, pwedeng sa makalawa, hindi ko alam. But definitely, it will happen. Hindi ko lang alam. Sabi ng Biblia, wala nakakaalam kung kailan po yung exact date na mangyayari po ito. So it could happen any moment. Kaya po ito ay tinatawag nating imminent event. Samantala, ang second coming naman po ay nagpapahayag ng napakaraming prophetic signs. At ito po ay ang karamihan dito mababasa natin sa Matthew chapter 24. Also known, gaya na sinabi ko kanina, as the Olivet Discourse. At ang Matthew 24 po ay isinulat, gaya rin po na sinabi ko kanina, sa mga Hudyo. Hindi po para sa ating mga mananampalataya. Gaya na nasusulat sa mga talatang ibibigay ko sa inyo. Let's start with Matthew chapter 24, verse 15. Therefore, when you see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place, whoever reads, let him understand. Now, ito pong Matthew 24:15, ang parallel verse po nito ay Daniel chapter 9, verse 27. Ang tinutukoy po dito, sinasabi ng talatang ito, Matthew 24:15, na umaayon at sumasang-ayon sa Daniel chapter 9 verse 27, na sa gitna ng 7 years of tribulation, uupo na po sa third temple yung Antikristo at ipapakilala niya ang kanyang sarili bilang Messiah. Of course, siya po ay Antichrist. Ito po ay gagawa siya ng mga bagay na talaga namang kahindik-hindik, hindi po katanggap-tanggap. Kaya po ang tawag doon ay abomination of desolation. So ito po yung mangyayari in the middle of the 7 years of tribulation. So that's 3.5 years. And in those days, yung mga panahong yon, ipapatigil po ng Antikristo dahil pinayagang itayo yung third temple, pero ipapatigil niya po yung mga sakripisyong ginagawa ng mga Hudyo. Kaya po ito po ikakagalit ng mga Hudyo laban sa kanya, at dahil nga po hindi tatanggapin ng mga Hudyo itong Antikristong ito, hindi nila kikilalanin bilang Kristo dahil naalala nila yung nakasulat sa mga hula sa Biblia. So magagalit dito yung Antikristo at mararanasan po ng buong mundo dito na sa gitna sa gitna ng 7 taon na ito yung tinatawag na magiging Great Tribulation. So sumasang-ayon po yung Matthew 24:24 sa Daniel chapter 9 verse 27. Now bilang patutuo na ang Matthew 24 is not written to us church saints, but to the Jewish people. Let me give you itong mga verses. Binasa natin kanina, verse 15. Now, basahin natin yung verses 16 until 24 na Matthew 24 bilang alaala, patutuo, at patunay na hindi po ito para sa ating mga mananampalataya. So, let's start with verse 16 na Matthew chapter 24. Then let those who are in Judea flee to the mountains. So, hindi naman po tayo taga-Israel. Hindi naman po sinabi dito sa talatang ito. Then let those who are in Las Piñas or Taytay or Pangasinan or saan pa ba? Sukat or Parañaque, hindi sinabi. But then let those who are in Judea flee to the mountains. So malinaw
Hindi po ito tumutukoy sa ating mga lugar. Para po ito sa mga Hudyo. Verse 17, let him who is on the housetop not go down to take anything out of his house. Verse 18, let him who is in the field not go back to get his clothes. But woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days. Verse 20, and pray that your flight may not be in winter or on the Sabbath. Sabbath, mga kapatid. Malinaw na hindi naman tayo, mga Pilipino, nag-celebrate ng Sabbath day, but mga Hudyo po talaga. And then verse 21, for then there will be great tribulation, such as not been since the beginning of the world until this time. No, nor ever shall be. So ito pong great tribulation na ilang pong mga mananampalataya ang sumusulat sa akin sa mga nararanasan daw natin sa kasalukuyan, nasa tribulation period na raw po tayo. Hindi po. Ang great tribulation po ay global. Hindi po yung tribulation na naranasan sa ibang mga panig ng daigdig ay tuturing na nating ito yung sinasabi ng Matthew 24:21. Hindi po. Pag sinabing great tribulation or tribulation period, ito po ay global. At talaga naman kahindik-hindik po ito. Ito po ay hindi pa nararanasan sa kasaysayan ayon sa Matthew 24 verse 21. Let's continue, verse 22 this time. And unless those days were shortened, no flesh would be saved. But for the elect's sake, those days will be shortened. So hanapin natin kung sino-sino ito mga elect na binabagit ng verse 22, ng 24, and I think verse 31 din. So dito muna tayo, verse 23. Then if anyone says to you, look, here is the Christ, or there, do not believe it. And then verse 24, it tells us, for false Christs and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. So dito na po ang pag-uusapan natin. Ito yung verse na talaga namang nagbibigay po ng confusion sa mga mananampalataya because ang dami ko nakikita nagtuturo na sinasabi nila ng mga ang talata ito sinasabi nila na kapag dumating na daw ang panahon ng tribulation o itong masidhing kapighatian, maaring malinlang din daw po ang mga mananampalataya, mga Kristiyano. Parang it doesn't make sense, ano? Mananampalataya ka, pero mawala sa iyo ang kaligtasan. Pwedeng gano'n ang tanong eh. Or pwede kang malinlang. So pwedeng, pag sinabing malinlang, magoyo, ma-scam. Nino? Nitong mga bulaang propeta, itong false Christ and false prophets, bulaang mga propeta tinutukoy dito. So alamin natin kung sino itong elect na binabanggit ng Matthew 24, verse 24. Now, once again, let's read this verse. For false Christ and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. Now, the question is, ito po ba mga elect na tinutukoy ng verse 24 na Matthew 24 ay tayo mga mananampalataya? Kasi kung ang mga mananampalataya po ang tinutukoy dito ay mga Christian, now here's my question. Ibig po ba nitong sabihin na kapag nangyari po yung rapture, meron bang mga mananampalatayang maiiwan? Ulitin ko po Kung ang tinutukoy po ng Matthew 24 verse 24 na elect ay mga mananampalataya o mga Christian, ibig ba nitong sabihin na merong maiiwan na mga Christians, merong mga iiwan na mga born-again Christians, mga believers, mga mananampalataya kapag nag-rapture? Now, pwede po bang pakilagay ninyo mga sagot ninyo dyan? Kasi, alam niyo po, meron pong tatlong qualifications ng sinasabi po ang Biblia concerning the rapture, kung sino po ang mararapture. Tatlong qualification para po maintindihan natin na dapat natin isaalang-alang para sa tao at makatitiyak siya ba yung makakasama if the rapture will take place. Alamin natin yung tatlong dapat natin isaalang-alang dito. So ito yung mga rapture requirements. Number 1, sabi po ng Biblia, you must be born again. Dapat ikaw ay isang mananampalataya. Pinag-usapan na natin kanina sa pagsisimula natin ng programa. So, ibig sabihin, pag mananampalataya, ikaw ay nagtiwala sa Panginoong Hesukristo. Ikaw ay tumugon sa paanyaya ng Diyos sa Romans 10 verse 9 na ipinahayag mo na yung mga labi na si Kristo ang iyong Panginoon at tagapagligtas at nanampalataya ka at naniwala ka na hindi siya nanatiling patay because makalipas sa 3 araw mula sa kamatayan, siya ay nabuhay na maguli. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay nanampalataya kay Kristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, ang turing sa'yo, isa ka ng born-again Christian. Isang taong
ipinanganak na muli. Kaya ikaw ay, if ever mangyari ang rapture, ngayon, at nandiyan ka pa, ikaw ay makakasama. Dahil sabi po ng John chapter 3 verse 3, sa nagtanong kay Jesus, sabi niya sa kanya, most assuredly I say to you, unless one is born again. Pag sinabing born again dito, regenerated being, na ipanganak na maguli yung kanyang spirito. Yung dating patay na spirito, dahil tinanggap niya ang Panginoon Hesukristo, ay nabuhay na maguli. At ang banal na spirito ay nananahan na at mananahan sa kanyang born again spirit magpa sa walang hanggan. So once again, sabi niya ang ating Panginoon Jesus in John 3 verse 3, most assuredly, take note nandun yung words na most assuredly. Pero siyang katiyakan. Hindi siya nagsasabi na maybe or maybe not. Sabi niya, most assuredly, I say to you, pwede natin panghawakan yun. Unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. So ang logic nito, if you're born again, definitely you will see the kingdom of God. Now, punta naman natin John chapter 3 verse 7. Do not marvel that I said to you, you must be born again. So ibig sabihin, kaya po itong verse 7 ng John chapter 3 ay imperative. It's a forceful command kasi pag hindi ka na born again, you will never see the kingdom of God. So that's the first requirement. You must be born again. Amen. Ikalawang requirement, you must be alive. Kapag nangyari po ang rapture at buhay ka pa, talagang makakasama ka. Ito po ang sinasabi ng 1 Thessalonians 4:17. Then, yung we dito, born again Christian, buhay. We who are alive and remain shall be caught up together. Now, tingnan niyo po yung word na alive dito. In Greek, it's zao. Ano ibig sabihin ng zao? To live, breathe, be among the living, not lifeless, not dead, to enjoy real life. So, kung buhay ka, born again Christian ka, you will definitely be part of the rapture of the church. You will definitely go up, makakasama po kayo doon. So, that's the second requirement. You must be alive. And third, you must remain. Sabi pa rin po ng 1 Thessalonians 4:17, then we are alive and remain. Hindi lang basta buhay, remain. Ano ibig sabihin ng remain sa Greek? Perilepo, to live over, to survive, to be left remaining, holding on to faith. So ito yung mga taong talaga namang pag pinag-uusapan ng rapture, talaga namang excited po sila kasi ito po yung gesture nila according to Titus 2:13. Hindi sila nakayuko at nanlulumo bago sila po yung nakatingala because they are waiting for the coming of the Son of God. Amen. Looking for the blessed hope, sabi ng Titus 2:13. And glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. So, yun lang yung tatlong requirements, mga kapatid. Kung kayo po'y born again, you're alive, you remain. Ibig sabihin talaga naman pong ang puso natin ay talagang gusto mo na makasama at makita face-to-face ang Panginoon. You will definitely be part of the rapture of the church. Amen. So, if you're a born-again Christian, alive and remain, when the rapture happens, it's impossible for you to miss it. Makakasama at makakasama po kayo talaga. Now, ang tanong, balikan po natin. Gaya po ng pinag-usapan natin kanina, let's go back to Matthew 24:24. For false Christs and false prophets will rise and show signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. Kaya po meron pong ibang mga tagapagturo, ibang mga grupo, ibang mga churches, they would say na hindi lahat ng Kristiyano ay makakasama sa second coming ni Jesus. Kasi may mga churches na hindi lang ginagamit yung word na rapture eh. Naniniwala lang sila sa second coming. At nakakalungkot sabihin sa kanilang mga members, I believe na bilang mga pastor ay napaka-irresponsable po natin. Nasasabihin natin sa ating mga miyembro na mga Christians at bibigyan natin sila ng false hope na hindi po lahat ng Christian. Pag sinabing natin Christian, we're referring to the true Christians, yung tinanggap ang Panginoon Hesukristo na bilang kanyang tagapagligtas. So, anbawa, meron kang nag-aaral ng salita ng Panginoon, 10 katao sa church mo, 10 yun talagang tunay na mananampalataya, tapos sasabihin mo sa kanila, I'm so sorry to tell you, hindi lahat kayo maliligtas. Or pag nangyayari ang rapture, ay hindi lahat kayo makakasama. Anong mararamdaman mo doon? Malulungkot ka, of course, pero mga kapatid, kung nananahan sa iyong banal na Espiritu ng Diyos, ano po ang dahilan para hindi kayo makasama? So, alam niyo po, imposible na hindi kayo makasama kapag nangyari po ang
rapture. Kung ikaw ay mananampalataya, born again Christian, you are alive and you remain, pag nangyari pong rapture, imposibleng hindi ka makasama. Alam mo kung bakit? Kasi ligtas na ligtas po kayo. At ang kaligtasan po natin, kapag ito po ay biyayang kaloob sa atin ng Diyos, tinanggap mo, kinilala mo na ikaw ay naligtas mamagitan ng biyaya ng Diyos, at ito po ay talagang kaloob niya sa atin, hindi natin pinagtrabahuhan, at ikaw ay nanampalataya sa biyayang ito, at kinikilala mo ang kaligtasan mo, ay nakamit mo dahil lamang kay Kristo Jesus at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Ligtas ka. You are saved. Permanently saved. Now, ito po yung mga talata nagpapatunay. 1 John chapter 5, verses 12 to 13. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. These things I have written to you, who believe in the name of the Son of God. Of course, that's Jesus Christ. That you may know. So, isinulat pala sa atin ang Biblia para malaman natin that you may know that you have eternal life. So, wag po kayong maniniwala sa ibang nagsasabi. Malalaman mo lang pagligtas ka, pag nandun ka na, pag namatay ka na. Hindi po. Isinulat po ang Biblia for us to know that you have eternal life and that you may continue to believe in the name of the Son of God. Amen. So, ikaw to mga kapatid, kung ikaw tumanggap sa Panginoon Jesucristo, pag nangyari po ang rapture, kasama po kayo. Pero alamin pa rin po natin mamaya, sino to mga elect na posible na manin lang ng mga bulaang propeta at ng mga ng Antikristo, sabi na Matthew 24 verse 24. Now, balikan natin tong pinag-uusapan natin bilang katiyakan natin na mga mananampalataya ay ligtas po talaga. Kung kayo po ay na mananampalataya, alive and remain, pag nangyari pong rapture, kasama ka. Dahil ang banal na spirito po ay naninirahan na sa iyong born again spirit at siya ay nananatili sa iyong spirito magpakailanman. Let me give you 1 John 3:9. Whoever has been born of God, in other words, born again, does not sin. Bakit? Because or for his seed, God's seed. Sa wikang Griego, alam ko ito ay sperma, yung sperm ng Diyos. His seed remains in him. Sino yung him dito? Tayo mga mananampalataya. And that person cannot sin because he has been born of God or born again. Now, saan po tayo hindi na nagkakasala? Sa ating spirit. Amen. Why? Because the sperma, in Greek, the seed of God, sa wikang Griego po kasi yung seed dito, yung binhi ay sperma. Isipin mo, yung sperma ng Diyos na buhay, yung kanyang buhay ay nasa sa atin. That's why, tayo po mga mananampalataya, sabi ng talata, does not sin, and we cannot sin. Now, saan po nangyayari po ito? Sa ating mga espiritu. Kaya po ang banal na espiritu ng Diyos ay nananahan na sa ating born-again spirit for how long? Forever. Amen. Sundan pa po natin. 1 John chapter 5, verse 18. We know that whoever is born of God, once again, yung born of God, born again, pwede natin pagpalitin po yun, does not sin. But he who has been born of God keeps himself, and the wicked one, referring to Satan, does not touch him. So, hindi ka na pwedeng, ang kinin ng kalaban, hindi ka na niya pwedeng kantiin. Dahil tayo po ay sobrang ligtas na. You know why? Nasa kamay ka ng Panginoong Jesus. Nasa pag-iingat ka ng Panginoong Diyos. Selyado ka pa ng Banal na Espiritu. Ganon ka secure sa kamay ng ating Panginoon. Amen and amen. Now, alam niyo kung bakit hindi kayo pwedeng malinlan ng kalaban? Kagaya po ng pinaniniwalaan ng ibang mga mananampalataya at pinangahawakan nila yung Matthew 24:24. Kasi nga daw yung elect doon ay mga Christians. Hindi tayo pwedeng malinlang. Pag sinabing linlang, anong ginagamit ng kalaban para malinlang tayo? Isip, hindi po ba? Hindi tayo pwedeng ma-scam. You know why? Because we have the mind of Christ according to 1 Corinthians 2:16. For who has known the mind of the Lord that He may instruct him? But we have the mind of Christ. So, hindi tayo pwedeng malinlang. Kasi pag dumating po itong Matthew 24, itong panahong ito, wala na po ang church. Bakit? Nasaan tayo noon? Na rapture na po tayo. Kaya po, I find it nonsense na kapag ang mga mananampalataya po ay pinapaalalahanan ng kanilang mga pastor, be ready for Jesus is coming soon. Tayo po mga mananampalataya, hindi na natin dapat po, hindi para sa atin yung mga katagang yon. You know why? Because we are heaven-bound. Rapture ready na po tayo mga kapatid kapag tinanggap mo ang Panginoong Jesus at kapag ikaw ay nakapag-isa na kay Kristo Jesus. So what's my point? Kapag nakakapakinig po kayo ng mga teachings na
Sinasabi ng ilan po mga tagapagturo na hindi lahat na mananampalataya ay maliligtas, or kapag nangyari ang rapture, hindi ka maliligtas kahit mananampalataya ka. And then they will give you Matthew 24:24. Huwag niyo pong tatanggapin. And this is the beauty kapag kayo po nag-aaral ng salita ng Panginoon. Sabi ng Hosea 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Kaya po may ibang mga mananampalataya, even though ligtas po sila, pero kapag mali po yung tinatanggap nilang mensahe, nadidisgrasya po sila, nadidestroy sila because they lack knowledge. And that's why meron tayong Bible study. Kaya po isinasagawa po namin ito sa biyaya ng Panginoon. Kaya po kagahapon hindi po namin na isagawa ito, pero ginusto po namin na ipagpatuloy ito kahit po Wednesday na. It's for you to understand. It's for you to know the Word of Christ. Now, bakit natin pinangahawakan na ikaw ay talagang ligtas na? Nakipag-isa ka na sa Panginoon eh. John chapter 3 verse 3, Jesus answered and said to him, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Born again ka na eh. So definitely, you will see the kingdom of God. So para kanina po talaga yung paalalang, be ready for Jesus is coming soon. Alam niyo para kanina po ito? Para sa mga unbelievers. Pero pag Christian ka na, hindi ka na dapat mag-ready kasi ready ka na eh. You are heaven bound. Yung mga unbelievers, kailangan nilang mag-ready. Paano sila magre-ready? By accepting Jesus as their Lord and personal Savior. Amen. Kasi pag tinanggap mo ang Panginoon Jesucristo, definitely, you are rapture ready. You are heaven bound. Amen. Now, pag-usapan na natin, para mapawi na po yung takot natin, sino-sino itong mga tinutukoy na elect o hinirang ng Diyos ng Matthew chapter 24, verse 24. So, sagutin na po natin na sabi nung talata na ito yung mga taong maaring malinlang pa ng mga bulaang propeta. Now, kung hindi po ito mga Kristiyano, sino-sino po sila? Now, ang tunay po na sagot dito, dahil po ang Matthew 24, of course, it's written for us also, para pag-aralan natin. But Matthew chapter 24 is definitely written to the Jewish people. Pag sinabi natin written sa kanila, ibig sabihin, para sa kanila po talaga yon. Pero written also for us, para meron tayong napapag-aralan at natututuhan. Amen. But it is written directly to the Jewish people. Amen. Sila po ang mga Hudyo na dapat tanggapin po ito because the second coming is not for the church. Na-rapture na tayo eh. The second coming of Christ is for the Jewish people. Now, the Jewish people are the elect na binabanggit po na Matthew chapter 24, verse 24. Now, basahin natin po itong talatang ito once again. For false Christs and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive. So, yun po yung job description ng false Christs and false prophets. Magpapakita sila ng mga great signs and wonders para linlangin o i-scam itong mga taong na iwan dito sa mundong ito. If possible, even the elect. Basahin natin sa Tagalog. Sapagkat may lilitaw ng mga huwad na Mesiyas at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw ang marami kahit na ang mga hinirang ng Diyos. So, hindi tayo itong mga mananampalataya. You know why? Kasi tapos na po, naganap na ang rapture. Na-rapture na po tayo mga mananampalataya. Amen. So, paano kanina po isinulat ito? Matthew 24:24. Kapatid, para mapawi na po ang ating mga pangamba, hindi po ito isinulat para sa church saints. Tayo yon. Bagkos ito po isinulat para sa mga Hudyo. Now, let me give you the proof that the elects are the Jewish people and not the church. Ito po yung patunay at patutuo na hindi po yung Matthew 20:24 na hinirang ng Diyos, hindi po tumutukoy ito sa mga mananampalataya, hindi sa mga Christians, hindi po ito church saints, but sa mga Hudyo. Para masigurado po natin na talagang hindi po church saints at tinutukoy dito, ay narito po ang isang talata na kung saan ay nababasa po natin ang salitang elect o hinirang, hindi lang sa Matthew 24. Basahin po muna natin yung Matthew 24:31. And He will send His angels with a great sound of trumpet, and they will gather together His elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Now, sino po yung tinutukoy dito na elect? Ito po yung mga Hudyo na kung saan, di ba naalala niyo po yung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, sabi niya, itong kanyang mga kababayan, gusto niyang kalingain, pero inalintulad pa niya sa isang inahin. Pero sabi niya, itong mga sisiw
na aking mga kababayan, ayaw nilang magpakalinga sa akin. So sila po, dahil po sa kanilang pagtalikod, pag-reject sa kanilang Messiah, sila po ay talaga namang nag-scatter from the four corners of this earth. So sila po, alam natin sa kasaysayan, ay talaga naman pong napapunta sa iba't ibang panig ng daigdig na ito. Nag-scatter po sila. At ngayon pong ilang panahon na lang, itong mga huling panahon, unti-unti po silang nanunumbalik sa kanilang bansa. At naitalaga nga po ang Israel nitong May 14, 1948. Kinalala po sila bilang isang bansa. So dahil po sa kanilang pag-scatter, talagang sinasangayunan po na Matthew 24:31 na darating ang panahon na ito po ay kukubkubin, igagather po itong mga elect na ito from the four winds, from one end of heaven to the other. Now, ito po meron po isang passage sa Biblia na nagsasabing kung bakit igagather ng Diyos ang mga elect na ito. Of course, referring to the Jewish people that were scattered in the four corners of the earth. Dahil yun, gaya na sinabi ko kanina, sila po ay talaga namang hindi po nila tinanggap ang Messiah, ang ating Panginoong Hesukristo, dahil sinabi ng Panginoong Jesus noong panahong siya po ay nakaupo sa kanilang kinalalagyan, sabi niya, gusto ko kayong kubkubin, kalingain, pero ayaw ninyo. Kaya po nangyari po na sila po ay nag-scatter from the four winds of the earth. Now, basahin po natin itong Old Testament passage mula sa Deuteronomy 28:64. Then the Lord will scatter you among all peoples, from one end of the earth to the other. And there you shall serve other gods which neither nor your fathers have known, wood and stone. So, nagtotoo nga, no? Nung sila po ay na-scatter. And then, sa mga huling panahon, God through His angels will gather. Ito na. Bakit sila i-gather? Kasi nag-scatter sila eh. Then they will gather His elect. Kaya pala, merong Matthew 24:31. So, ito po ay tumutukoy sa mga Jewish people. From the four winds, from one end of the heaven to the other. Kaya po, naisulat ang Matthew 24:31. Kaya hindi tayo mga mananampalataya po ito. Now, let's read this once again. And He will send His angels with a great sound of trumpet, and they will gather together His elect from the four winds, from one end of heaven to the other. So bilang pagpapatunay na hindi po talaga tayo tinutukoy dito, napakalinaw po ng mga talatang ito na sinasabi ng mga Hudyo po ang mga elect. So may kinalaman yung Matthew 24:31 sa Matthew 24 verse 24. At tingnan din po natin yung parallel verse po na Matthew 24:31 na mababasa naman po natin sa Isaiah chapter 27 verse 13. So it shall be in that day, the great trumpet will be blown, they will come who are about to perish in the land of Assyria, and they who are outcast in the land of Egypt. So, sino tinutukoy dito? Yung mga taong to. Jewish people. And shall worship the Lord in the holy mount of Jerusalem. Yan ang Isaiah 27:13. Ito po ang parallel verse na Matthew 24:31. And He will send His angels with a great sound of a trumpet, and they will gather together His elect from the four winds, from one end of heaven to the other. So nagko-connect po ito mga verses na ito. Amen. Praise God. Buti na lang. Ang Biblia po mismo ang nagtuturo sa atin. So Isaiah 27:13 speaks of a great trumpet sounding to gather the exiled Israelites from Assyria and Egypt, bringing them to worship the Lord on His holy mountain. At ito na nga po ay pinapatutuhanan sa atin ng mga talata ating binasa. So in the New Testament, this event is paralleled in Matthew chapter 24 verse 31, na kung saan doon nga pagdating ng panahon igagather po, referring to the Jewish people. So I pray na naging malinaw po sa atin ang mga katotohanan ito that Matthew 24, indeed, praise God, purihin po ang Panginoon, is not written to us, the church saints, but to the Jewish people. So, pag nababasa niyo po yung salitang elect or hinirang ng Diyos, hindi tayo yun. Hindi tayo yun kasi yung mga panahong ito, wala na po ang church. Nasaan tayo, Pastor? Nandun po tayo. We were raptured already. Amen and amen. So balikan po natin ang ating question for tonight. At I hope kayo po ay napagpala sa ating mga pinag-usapan. Do all Christians go to heaven? Well, the answer is a resounding yes. Kung kayo po ay mananampalataya, sabi ng John 3 verse 3, dapat ma-born again ka for you to see the kingdom of God. So kung ikaw ay Kristiyano, makakaakit ka sa langit. At kapag nangyari naman po ang rapture, definitely, if you're a believer, born again Christian, you are alive
and remain, you will go up. You will be part of the rapture of the church. Now, ito po yung ating solution before we end. Answering the question, do all Christians go to heaven? Anyone who received Christ as his Lord and Savior is permanently saved. Amen. Bakit? Let me give you these verses. Kayo po ay talagang secured sa kamay ng Panginoon, sabi ng John 10:28. And I give them eternal life. Pag sinabing eternal, hindi temporal. Kasi pangkaraniwan sinasabi ilang mga tagapagturo, pwedeng matanggal ang iyong kaligtasan. Pag sinabing kaligtasan, buhay na walang hanggan. Sabi dito ni Jesus na ating Panginoon, and I give them eternal, hindi po temporal life, but eternal life. And they, sino yung they dito? Christians, believers, just like you and me, kung kayo po tumanggap sa Panginoong Jesus, and they, part po kayo ng they, shall never perish. Hindi raw po tayo mapapahamak. Neither shall anyone snatch them out of my hand. Why? Because sabi ng Panginoong Jesus, nasa mga kamay tayo ng Panginoon. We are so safe. And then, hindi po natatapos doon. Kaya tayo po ay sobrang blessed. Verse 29 tells us, my Father, who has given them to me. So, sino pong nagbigay? Sino pong nagkatiwala sa Panginoong Jesus? Ang kanyang Ama mismo. Is greater than all. Siya po ihigit sa lahat. And no one is able to snatch them out of my Father's hand. Wow! Nasa kamay ka na ng Panginoong Jesus, nasa pag-iingat ka pa ng Panginoong Diyos. Amen and amen. So, paano pang mawawala ang kaligtasan mo? So, mga kapatid, kapag sinasabihan kayo ng inyong mga pastor bilang mananampalataya, be ready for the rapture is coming soon, or for Jesus is coming soon. O pastor, na nanonood, huwag niyo po sinasabi yan sa mga mananampalataya kasi ready na po sila. Rapture ready na po sila. Dapat yan sinasabi natin sa mga unbelievers pa. Because ang mga mananampalataya, sa totoo lang hindi naman po talaga ito yung tahanan natin. Hindi po tayo nakatira dito sa mundong ito. Tayo po ay dumadaan lang. Hindi po ito ating shelter. Temporary shelter po natin ito. Because we are citizens of heaven. Hindi po ba good news yun? Pwede mo bang pakilagay sa ating comment section, I am a citizen of heaven. At bilang pagtatapos, let me give you this 2 verses pa. Philippians chapter 3, verses 20 until 21. But we dito believers, mga Christians, are different. Why? Because our citizenship is in heaven. And from there, we eagerly await the coming of the Savior, the Lord Jesus Christ. Ito yung sinasabi na hindi lang tayo basta alive. We remain because we are eagerly awaiting for the coming of the Savior, the Lord Jesus Christ. So hindi ka lang basta born again Christian. Hindi ka lang basta buhay, but you are remaining. You are awaiting for the coming of the Lord Jesus Christ. So ito yung posture natin, mga kapatid. Verse 21, who, by exerting that power which enables him even to subject everything to himself, will not only transform, but completely refashion our earthly bodies so that they will be like his glorious resurrected body. Dahil po makikita natin, pagdating ng panahon, pag na-rapture na tayo, matutulad po tayo sa glorious body ng ating Panginoon when the rapture will take place. Wow! Kaya exciting po talaga ang ating hinaharap even though meron po mga problema sa ating paligid. Pero kapag tayo po nakatuon sa ating pinagpalang pag-asa, talaga namang nagbibigay po ito sa atin ng sigla sa paglilingkod sa Panginoon. So mga kapatid, I pray na napawi na po kung meron kayong alinlangan sa Matthew 24, specifically verse 24. Kasi akala natin ay ako yata yung isa sa mga hinirang ng Diyos. Ako yata, mga mananampalataya yata yun dahil naririnig ko sa marami katuruan. Well, palayaan nyo na po ang inyong mga sarili. Praise God. Salamat sa Panginoon pinapaliwanag sa atin. Hindi po kayo yung mga hinirang na tinutukoy doon sa Matthew 24 verse 24. Kasi pag nangyari po yun, wala na tayo dito sa mundo ito. We are already raptured. Amen and amen. So, gusto kong po munang ipanalangin kung kayo po ay gusto nyong ma-rapture when this glorious event happen. Gusto nyo po ma-rapture, makasama ng Panginoon dahil ang gulo na po ng mundo Bago po niya ibuhos ang kanyang galit sa mundong ito, gusto niya, pag tinanggap mo siya sa inyong puso at sa inyong para magbago inyong mga buhay, bago po magbuhos niya ang kanyang puot at galit sa mundong ito, ikaw ay kukunin na ng Panginoon para maligtas. Now, anong kailangan mong gawin? Sabi po in Romans 10 verse 9, na kanina ko pa po binabanggit sa inyo, that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. That's simple. So, ang gagawin po natin tonight,
gusto niyo pong tanggapin ang pangako sa atin ng Panginoong Hesukristo, na gusto mong maranasan ng buhay na ganap at kasaya-saya at makasama sa rapture, all you have to do, open your mouth, pray this prayer with me, sabayan niyo po yung aking panalangin, at the same time, open your hearts, and then believe that Jesus was raised from the dead. Hindi po siya nanatiling patay. Siya po ay binuhay na maguli ng kanyang Ama. And you shall be saved. Pwede po ba yan? So let's pray. Sabihin niyo po ito mula sa inyong mga puso. Open your mouth. O Diyos, kinikilala ko ang aking sarili. Walang kakayahan. Dahil ako po'y makasalanan. Pero salamat po. Dahil ibinigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus para magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo. At sa kanya pong kamatayan, inaangking ko ang iyong kaloob na kapatawaran at kaligtasan. Salamat po dahil siya po ay nabuhay na maguli makalipas sa 3 araw. At inaangking ko rin po ang iyong kaloob na kaligtasan. Salamat po, Ama, ng aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. At salamat din po na ako'y kabilang na sa mararapture kapag ito po ay nangyari na. Salamat po, O Diyos. And this I pray in Jesus' name. Amen and amen. Kung kayo po ay isa sa mga sumabay sa panalangin ito, binuksan na inyong mga labi, sumabay sa panalangin, at binuksan na inyong puso, at tinanggap ang katotohanan na nabuhay na maguling ating Panginoon Hesukristo. Ligtas na po kayo. Hindi kayo makakasama sa Matthew 24:24. Wala na po kayo ng mga panahong yun. Dahil mararapture po kayo. Amen and amen. At gusto ko naman pong ipag-pray kayo kung kayo po ay mananampalataya at nabuksan ang inyong kaisipan, napalaya po kayo sa maling katuruan na akala mo ikaw yung tinutukoy sa Matthew 24:24. Hindi pala. So gusto ko pong samahan kayo at ipanalangin ng pasasalamat sa Diyos dahil tayo po itinuturuan. Ito po ang layunin ng ating programa. Ito po yung ating Bible study online na kung saan ay binibigyan po natin ng tugon at solusyon ng ating bawat tanong. At yung tanong natin bilang mananampalataya, talaga ba makakapasok tayo sa langit? Praise God. Kung mananampalataya po kayo, makakapasok kayo. At kung mangyari ang rapture anytime from now, kasama po kayo sa mararapture. So I would like to pray for you. Aba, thank you po sa aming mga kapatid na kasama, mga kaklase na nag-aaral din po sa oras na ito. Salamat sa iyong salita na kami po ay patuloy na napapagpala at napapalaya. Dalayan ko po na ito pong katotohanan ito ay lalo pang pumalaot sa maraming mga tao dahil marami po kami mga kapatid na mga Pilipino, mga Kristiyano, ang hindi po karamihan sa mga Kristiyano ay hindi po nila alam ang katotohanan ito bagkos sila pa rin po ay natatakot dahil meron pa rin po mga nagtuturo na ang Matthew 24:24 tumutukoy sa mga hinirang or elect ay sinasabi nila ng ilang mga tagapagturo na ito po ay mga Kristiyano rin na maaring malinlang at maaring hindi rin po maligtas. Pero salamat po sa iyong salita na pinapatotohanan mo sa amin sa gabing ito. At pinatunayan mo na hindi pala kami kabilang sa Matthew 24:24 dahil wala na po kami pang nangyari po ang mga kaganapang ito dahil kami po ay na-rapture na. And we thank you, Father God, for this truth na kayo po ang nag-hatid sa amin at sa paggabay sa amin ng Banal na Espiritu. We thank you and we pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan at mga kapatid. Kasi ang dami na nating nadagdag na kapatid ngayon kung isa po kayo sa mga tumanggap sa Panginoon at napagpala sa ating mga pinag-usapan. At sumabay sa panalangin kanina, kapatid na po namin kayo. And welcome po sa ating programa. And I hope that you will join me every Tuesday night. Actually, ang original pong oras natin at panahon o araw ay Tuesday night at 7:30. Nagkataon lang po na hindi po available si Kuya Aves kagabi dahil medyo marami siyang trabaho. Pero sabi niya, Daddy, hindi, gagawin natin bukas. Of course, si Mami Jo, hindi kompleto ang kanyang linggo pag walang Bible study. So, ginawa namin ng Wednesday. Ngayon lang po ito. Pero next week, tayo po ibabalik ng Tuesday night at 7:30. So, I pray na kayo po ay napagpala, nabuksan na inyong isipan sa katotohanan ito. At good news, hindi tayo mga hinirang na tinutukoy na Matthew 24:24. Because, as I've said kanina, pag nangyari po ito, wala na tayo dito sa mundo. Na-rapture na po tayo. We are with our Lord Jesus Christ. At tayo po'y makakapiling niya forever and ever. Amen. So, bago tayo magtapos, gusto ko muna pasalamatan natin mga nakasama. Of course, thank you Sister Sally, Jeronimo Morayo, and Brother Joel. Maraming salamat po
Hindi ko nababanggitin pa yung iba pa namin pasasalamat sa inyong mga buhay talaga. Salamat po mga kapatid at kayo po nakakasama natin at mga kabalikat natin sa ating ministeryo at gawain. Salamat din kay Pastor Willie Wilson Tiong Sulaygo for joining us tonight. Salamat po, Pastor. At enjoy niyo po inyong vacation. Si Brother Fidel Gabiola, amen and amen. Sabi niya, excited na kami to meet you in the air. Lord, sabi ni Brother Ruel, paganpan ako rin bro. Kita-kits doon kapatid Brother Howard Cruz, amen. Maraming salamat po for joining us tonight. Kasama rin natin Sister Lilian Canlas. Salamat kay Nanay Carmelita Mendoza Hanora sa nagbe-birthday tonight. Salamat din kay Sister Marisa Remo Paganpan. Nandyan din, binabati natin si Brother Joel Rayo. Salamat po at praise God for your life, sabi ni Pastor ni Brother Wen Oricor. Yan, salamat po. Ngayon din, salamat kay Brother Philip Joshua Ballesteros Vitales. Alam kong kasama natin siya tonight. And Sister Rosemary Casoko, thank you. Sabi naman ni Kuya Makoy, amen, at even the gates of hell shall prevail against us, the church. Amen and amen. Sister Maylene de la Cruz Gale, salamat din po sa inyo. Amen. Thank you, Lord. Ang sabi niya. Of course, Brother Arvin Macaso Palanan, amen, sabi niya. Sabi ni Mrs., excited na kami, Lord, to meet you in the air. Amen. Kasi sabi ko kay Mrs., di ba, magkikita naman tayo doon Sabi ko rin sa mga anak ko, mas maganda ron. Amen. Kaya wag niyo pong panghihinayangan ang rapture, mas maganda pong kahihinat na natin doon. Dito sa mundong ito, marami pang kalungkutan, marami pang mga masasamang balita, pero pagdating natin sa piling ng Panginoon, ika ng awitin ni Paul McCartney, No More Lonely Nights and Lonely Days. Amen. Di ba? Mas okay po yun. Talaga namang mas maganda po doon. Of course, binabati natin Sister Linden Makaraig. Amen. Sabi niya, thank you, Lord. Sabi naman ni Ate Jackie Alcantara, woo, praise God. We are heaven bound. What a blessed hope. Amen. Sabi ni Nanay Carmelita Hanoras, I am a citizen of heaven. Amen. Salamat din kay Sister Meng Francisco. Sino pa ba? Ayan. Ang dami nagsulat dito. I am a citizen of heaven. Kay Ate Chichi, Sister Erica Gabiola, Jonah de la Cruz Velasquez. Amen po. Ngayon din, meron pa nag-message dito Ayun, sabi ni Brother John Paul Songsong, buti na lang walang bigas kahapon, busy din yesterday. Praise the Lord, meron today. Yun, salamat bro. Salamat at kasama ka namin tonight. At kasama rin natin si Sister Corazon Balikas. Ngayon din, hello po kay, nabati ko na ba Sister Rosemary Casoko? Yan. Sino? Si Sister Norma Vitales, maraming salamat po for joining us tonight. And dito po rin bati ko na rin Sister Meng Francisco. Yung si Ate Erica Gabiola, good evening po sa inyo. And si Kiano nanonood Si Kiano ba ito? Brother Kiano, maraming salamat sa pag-ayos mo sa aming mga gitara. Nabati ko rin si Toti Bill, also known as William Cruz. Tama ba bro? Yan. Binabati rin natin. Salamat po for joining us. Of course, atin pong kaagapay sa aming gawain, Sister Maylene Petalino Magadia. Maraming salamat po. Kumusta po kayo dyan sa Qatar? And of course, gusto ko rin pasalamatan pala si Sister Nenet, si Ate Nenet Pinlac. Maraming salamat for blessing me, kayong dalawa ni Ate Amiel. Salamat po sa inyong mga buhay. And Sister Ruth Katakutan, maraming salamat. It's 33 minutes after 8. Tayo po ay pansamantalang magpapaalam and we hope to see you next week, Tuesday po. Magbabalik tayo basta walang trabaho sa Kuya Aves. Yan, sa ngalan po na aking buong pamilya, we thank you at gusto pong iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, sino yung beloved dito? Ikaw yan. I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!